Ngayong gabi, isang dating artista na nalulong sa bisyo at nawala ng direksyon sa buhay. Kumusta na siya ngayon? Batang naulila, ipinamigay at nakaranas ng matinding pagmamaltrato. May magmamahal pa kaya sa kanya? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kalinga at mabuting pamamahala. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod. Welcome to the 700 Club Asia. Our theme today is Kalinga at mabuting pamamahala. Kapag naririnig natin ang salitang good governance, madalas nating naiisip ang mga leader at opisyal. Pero nagsisimula ito sa bawat isa sa atin. That's right, good governance is about stewardship, integrity, accountability, and genuine concern for others. At kapag ang Diyos ang namamahala sa ating puso, natututo tayong maging mabuting tagapangasiwa ng ating buhay, ng pamilya at ng komunidad. Tonight, we'll meet people whose lives were transformed by God's grace. At dahil sa kanyang kalinga, naging instrumento rin sila ng pagbabago at pag-asa sa iba. Panoorin natin ang kwento ng actor na si John Manuel. John, buntis ako. Ha? Huwag ka mag-alala. Pananagutan ko yan. Ayan ka na naman eh. Hilig-hilig mo talagang mang-angkin ng hindi sa'yo. Kilala sa pagpapatawa. Sinong mag-aakala na ang dating starstruck Avenger na si John Manuel o John Healy Manuel sa totoong buhay ay may mas seryoso at makulay na buhay. Lumaki talaga ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pero habang lumalaki ako, hindi ko talaga alam yung totoong ibig sabihin ng Kristyanismo sa buhay ko. Kasi alam ko lang, parang Christian ka. Okay, title yun na yun eh. Pag kunwari, after magsimba, kakain, lalabas ako, ninigarilyo ako, babalik ako ng church. Tapos yung mga ibang kasama ko sa church din, before, ganun, may mga iba, nakita mo, ay, church to pero yosi. So, may inom din. So, parang okay lang. So, ang tingin ko, okay lang siya na gawin. Kasi ngayon tatay ko, lagi nasa barko seaman Yung nga, nagganap ako ng father figure sa ibang tao, lalo sa mga mas nakakatanda sa akin, lalo na sa fraternity na pinasukan ko. So, nakita ko sa kanila na, ay, okay to, mapoprotektahan ako ng mga to. May kaaway ako, may re-rest back na sa akin. Hanggang yung napamahal ako sa kanila, durog na durog buhay ko, inom, sigarilyo, hanggang nag-drugs pa ako. Lagi ako nasasangkot sa rumble dito. Lagi kasi pag may mga dayo, mga ibang taong mga kabataan din, alam namin na bago mukha ka namin yan. Yung pinakagrabe na nangyari sa akin ng panahon na yun, yung na-overdose ako sa illegal drugs. Siguro 1 week ako sa ospital. Tapos naalala ko nun, sabi nga ng doktor, na dilated na daw yung pupil ko. Kasi taas nung ginamit namin nun Bata pa ako nun. So, for 2-3 days, hirap ako huminga. Naghahabol ako ng hininga nun. Tapos, pray na lang din ako. Sabi ko, God, save mo lang ako. Save mo ako dito. Magsiserve ako. By God's grace, nakalabas ako ng ospital. Okay na. Akala ng parents ko magiging okay na, pero hindi pa rin. Siyempre, napabarkada ka ulit. Nagsigarilyo ulit ako, inom na naman. So, dinala ako sa Iloilo. Pagdating sa Iloilo, siyempre yung mga naging kaibigan ko ulit doon, same pa rin. Second ko, doon, na dali ulit ako. Overdose na naman ako. Hindi hiyang yung katawan ko sa mga bisyo-bisyo. Sabi ni God, kinreate kita in my image, tapos ganyan ang gagawin mo sa katawan mo. Pag-uwi namin ng Manila, barkada pa rin, dinala na naman ako sa Davao. Pagdating sa Davao, inom na naman. Doon, same, hindi siya bumabalik. Hindi siya nawawala. Paulit-ulit siya. Ang time na yon, okay lang. Parang sa akin okay lang siya. Sabi ko, God, gracious ka naman. Papatawag mo naman ako. So yung time na yun, ganun yung isip ko. Pagbalik namin ng
Manila. Nagsabi niya talaga, sabi ko, "Ma, magbabago na ako, Dad, magbabago na ako." Sabi ko, ayoko na ng ganitong life. Kasi gano'n naman ako dati, every time nagkakasala ako, lapit ako kay God, pipray ako. Umiyak ako sa prayer ko. Pero nakakalungkot doon, after ilang months, pabalik na naman ako. Pero sabi ko nga, this time, sabi ko, God, sana dire-diretso na itong pag-obey ko sa'yo. Nagdesisyong magtungo ang pamilya ni John sa Amerika upang muling mag-umpisa ng buhay. Matapos ang 1 taon ay bumalik din sila ng Pilipinas. Dito nagsimulang pumasok si John sa mundo ng show business. Nagpa-audition nga sa Starstruck. Pumasok na ako. Dire-diretso na. Nagpipray ako kay God. Sabi ko, God, sana makuha ko to. Kung will mo na mapasok ako dito, gamitin mo ako dito. Pero nga, syempre yung blessing, ito nga yun eh. Pag hindi buo yung heart mo, yung blessing na binibigay sa atin ni God pretty much turns into a curse. So, yung blessing niya, nagamit ko sa hindi magandang bagay. Syempre, yung purpose nung pagkita ko, pera, yun na nangyari nun. Hindi ako nag-iipon eh. Ang ginagawa ko lang nun, wala naman bisyo, pero naman ako sa sugal. Kasi nagdi-drag race ako nun. So sa karera, pustahan, babae, dun naman umiikot sa mundo ko. Nagkaroon si John ng kasintahan na muntik ng pakasalan, ngunit Ang daming kompromiso nangyayari. Tapos yung mga kaibigan ko nun, sabi sa akin na, "Oh bro, bago ka ikasal, gawin mo to, mga babae ka muna, para magsawa ka sa bahay, para pag kinasal na kayo, doon ka na nakatutok, sa kanya ka na lang." So ako naman, talaga, sige, gagawin ko yun. So nung ginawa ko yun, nalaman ng girlfriend ko. Kasi ang girlfriend ko sa ibang bansa siya nakatira. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, ganito, ito yung ginawa ko, babae ako. Naghiwalay kami, hindi na siya umuwi ng Pilipinas. Tapos after nun, siyempre ilang months, iyak ako na iyak. Hanggang talagang wala ako sa sarili ko nun. Nag-text ako sa kaibigan. Dalawa yung tinext ko, dalawa. Hindi ko na kaya. Kasi may baril kasi ako dati. Tinutok ko yung baril sa bibig ko. Biglang tumawag si Aljur, bigla. Pagtawag niya, umiyak na ako. Iyak na ako ng iyak hanggang nakatulog ako sa kakaiyak ko. Tapos sabi niya sa akin, "Oh bro, wala kang gagawin. Pupunta kami dyan." So, yun yung nangyari. So, naging okay ako for ilang months. Tapos, after nga nun, pumasok naman ako sa isang relasyon. Hanggang muntik na naman kami ikasal. Nagpaplano na kami magpakasal. Kaso nga lang, hindi parehas yung paniniwala namin. So sabi ko, God, tulungan mo ako na magamit mo ako sa life nitong babaeng to. Yan na nasa isip ko noong time na yun. Sabi ko, God, kahit paano naman, magamit mo akong instrumento na ma-save siya. Yun yung isip ko dati. Na, very wrong. Kasi we cannot play the role of God sa life ng isang tao na yun. Dahil hindi ikaw yung magbabago, si God yung magbabago sa kanya. So yun yung isip ko. Hanggang, ito na, okay, si God nag-speak na. Okay, sige God. Na-impress ni God sa heart ko. Ito yung gawin mo. So ito yung sinunod ko. Tapos after nga nun, nag-iwalay kami. Nag-pray na ako kay God. Sabi ko sa kanya, God, tumatanda na ako. Sabi ko, parang wala akong direksyon ngayon. Sabi ko, kung mag-raise ako ng family ko din, balang araw. Kung ako mismo, hindi ko ma-lead yung sarili ko, paano ko ma-lead yung ibang tao? Sabi ko, God, save mo ako, rescue mo ako. Tapos after ilang months, linggo lang ata, buwan, nagkita kami ulit ng dati kong best friend naman, na kabrad ko din. Excited ako, "Uy, tol!" Kakamayan ko. Tapos, ayaw niyang kumamay, hinandshake niya ako. Parang normal ako, ganun. Gulat ako. So sabi niya sa akin, nung unang tanong niya, "Bro, kamusta na yung spiritual life mo?" Gulat ako. Sabi ko, sa loob-loob ko, "Kristiyano ako matagal na, sabihan mo ako ng ganyan." Tapos hanggang sabi niya, "Bro, sige una na ako, pero pag-pray kita." Pero after nito, baka maisipan mo lang umattend sa amin. May small group kami, may big group kami. Okay. Sabi ko, ito yun eh. Pero after nun, nakagawa pa ako ng isang kasalanan. Tapos, tawag na ako sa kanya. Sabi ko, "Bro, atin na ako sa inyo." Sabi ko, "God, save mo na ako."
Naging proseso ang unti-unting pagbabago ng Diyos sa buhay ni John. Hindi naging madali ang paglakad niya sa kanyang pananampalataya. Ngunit dahil sa pagsuko ni John ng kanyang buhay kay Jesus, nararanasan niya ang buhay na ganap at puno ng kagalakan. Life verse ko, yung Jeremiah 29:11, diba sabi doon? God's plan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Maganda yung plano, good plan. Plans to prosper you, not to harm you. Siyempre, isipin natin, maganda nga yung plano ni God. Pero ang tanong, garantisado ba ito? Yes, garantisado to because ano sabi sa word? Plans to give you hope in the future. Yun na-impress ni God dito sa heart ko. John, na-try mo na yung plano mo. For ilang years, ikaw yung naging Lord sa life mo. This time naman, try mo naman yung plano ko. Ikumpara mo yung plano mo sa plano ko. Tingnan natin yung pagkakaiba. And napapasalamat din ako kay God na si God unmoving. So ang ginawa ni God, inalign ni God yung heart ko sa Kanya. So ngayon, titingin ako sa life ko and ikukumpara ko yung buhay ko before. Sabihin ko, God, thank you. Buti na lang. Thank you, God. Nag-obey ako sa'yo. Binigay mo to sa akin, God. It's all about you. It's all about the grace of God. Kasi kung ikaw ang sikat sa life mo, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, bro, ang galing mo. Paano mo nagawa yan? Kasi ngayon, sa life ko, ang gusto ko, si God ang sikat sa life ko. You know, Katan, na-discover ni John because he has lived in different cities. Even in the U.S., he tried career that there's only one person that can change him and change his heart, and that's Jesus. Hindi yung lugar, hindi yung career, hindi yung significance mo sa kung saan mo kinukuha, but si Jesus lamang. Marami talaga sa atin, naghahanap tayo ng ating relevance, significance, or even through fame and fortune, and yet that's not the end all and be all in our lives, hindi ba? Talagang there's something missing na hinahanap-hanap mo at ang Panginoon lang nga ang nakakatugon doon sa pangangailangan na yun. Napakaganda talaga ng kwento ni John. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali niya, hindi siya binitawan ng Diyos. And when John surrendered his life to God, he learned to make better choices. That's where good governance starts, by allowing God to govern our own hearts. Kapag maayos ang pamamahala natin sa ating buhay, mas nagiging responsable tayo sa ating mga desisyon at relasyon. Romans chapter 8 verses 38 and 39 reminds us that nothing can separate us from the love of God. Kung pakiramdam mo ay napakalayo mo na sa Diyos, tandaan mo ito, hindi Kanya nakakalimutan. At kung nais mong maranasan ang pagmamahal at kalinga ni Jesus, maaari kang tumawag sa mga numero na sa inyong screen. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Grabe na yung hirap na nararanasan ko. Kung mamamatay ako, saan ako pupunta? Mag-e-end ba yung hirap ko? Bunso sa 11 magkakapatid si Carol. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ipinaampon siya ng kanyang ama sa isang mayamang mag-asawa. Lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ay naging kabayaran sa kasalanan ng kanyang kapatid nang masangkot ito sa pagnanakaw sa pamilyang kumupkup kay Carol. Nalungkot ako pero sabi nga ng tatay ko, mas magiging maganda yung future ko dahil may kakayanan sila na pag-aralin ako at maibigay yung mga pangangailangan ko. So wala akong nagawa. Tinanggap ko.
Pero naging ulilang lubos si Carol nang pumanaw din ang ama dahil sa isang malagim na trahedya na nooy inilihim pa sa kanya. Nadatnan ko na lang na nakasementado na yung nicho. So hindi ko na rin nakita yung face ng father ko. Itinuring man siyang tunay na anak ng mag-asawang umampon sa kanya. Iba ang naging pakikitungo sa kanya ng mga kinilalang kapatid. Nakita ko talaga sa kanila na hindi nila ako tanggap. Nakakaranas ako nung isaboy sa akin yung tinimpla kong juice, yung nagalit sila sa akin ng gusto. Kukulong ako sa aparador. Bawal akong magsumbong. Bawal akong tumawa. Bawal akong magsalita. Even pag nandun yung buong family. Halos 7 taong nagtiis si Carol sa naranasang pagmamalupit sa tahanang kinalakihan. Para tuldukan ito, tinangka niyang tapusin ang buhay. Subalit, May tumawag sa akin, Carol. Kala ko yung si Mami, wala pala sila, wala nga pala akong kasama doon sa bahay. Umiyak na ako, so sabi ko, hindi yun gusto ng Diyos. At nagkaroon din naman ako ng takot na, kung mamamatay ako, saan ako pupunta? Kasi yung pinapakita nga sa akin ng nanay at tatay ko na nasa mahirap silang lugar, marami nag-iiyakan, nakakulong sila at sinasabi nila sa akin na, eto ba ang gugustuhin mong lugar kung nasan kami? Kailangan ko magpakatatag, may magandang plano ang Diyos sa akin kasi hindi maganda yung kinalalagyan. At yung ba yung plano ko na kalagyan ko din. nang makahanap ng pagkakataong tumakas, palihim siyang sumama sa isa niyang nakatatandang kapatid nang minsan itong bumisita sa kanya. Pakiramdam ko, malaya na ako, nakalaya ako at masaya ako kasi nakuha ako ng mga kapatid ko. Masaktan ko yung puso ng mag-asawa. Actually, wala silang alam dun sa ginagawa ng mga anak niya sa akin kasi hindi ako nagsumbong. Nakalaya man sa mapait na karanasan, nakagapos pa rin siya sa galit na naitanim sa kanyang puso laban sa tunay na pamilya na bitbit niya mula pagkabata. Bakit ako yung bunso na dapat nasa piling nila pero ako yung pinamigay? Hindi ko naramdaman na yung atensyon na hinahanap ko na ang tagal ng panahon na nahiwalay ako sa kanila. Kumbaga parang ang nararamdaman ko na nagiging pabigat ako. Dumating dun sa point na kahit anong sabihin nila sa akin, hindi ko sila pinakikinggan. Na parang sarili ko to so ako masusunod. Para buhayin na ang sarili, lumuwas siya sa Maynila kung saan siya nagtrabaho sa pabrika. Dito siya nakakilala ng mga katrabaho na naglapit sa kanya sa Diyos. Pinaliwanag nila na ang Diyos ang nagbibigay ng kapahingahan, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na pag-ibig. At sabi ko, gusto kong maranasan yun. Dahil pagod na pagod ang puso ko. Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Grabing joy at grabing peace. Ang saya-saya ko at naramdaman ko agad yung pagyakap ni God. Na-comfort, naging malinaw sa akin lahat yung mga pinagdaanan ko. Nawala yung lahat ng sama ng loob ko. Unti-unti, inalis ni Lord yun Ipinakita niya sa akin yung tunay na pagmamahal. Na pag nagmahal ka, ano man yung mga pinagdaanan mo, ay pwede mong kalimutan at tingnan mo yung mga aral na idudulot nito sa iyo. Wala man siyang komunikasyon sa kanyang mga kapatid sa loob ng 12 taon. Naging laman naman sila ng kanyang mga panalangin. Hanggang sa Sinabi ko sa kanila na alam nyo ba na grabe ang galit ko sa inyo noon. Pero ngayon nakikita ko na mas kailangan nyo ng pag-ibig. Pinatawad ko na kayo. Shinare ko sa kanila yung pag-ibig ni Lord. Naunawaan naman nila, tinanggap nila, then humingi din sila ng sorry sa akin. Nagpatawaran kami. Naranasan ko yung grabing kapayapaan sa puso ko at yung pagpapatawad.
Ipinagpapasalamat din ni Carol na naging mabuti muli ang relasyon niya at ng pamilyang kumupkop sa kanya. Humingi ako ng tawad. Ano man yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sa akin natutunan ko yung pagpapatawad katulad ng ginagawa ng Diyos. Hindi niya tinitingnan kung mabuti ka ba o masama ka. Yung pagmamahal niya na walang hinihintay na kapalit. Sa paghilom ng kanyang puso mula sa nakaraan, masaya niyang tinatamasa ngayon ang pagmamahal kasama ang pamilyang binuo na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. So sobrang grateful po ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ko ngayon. Unti-unti pinaparanas ni Lord yung kanyang magagandang plano para sa amin. So ang Diyos sa akin ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng pagpapatawad, Diyos na dakilang ng gagamot, naghihilom ng mga sugat ng puso ng tao. Can you imagine all the things that Carolina went through? If she kept that bitterness in her heart, it would have destroyed her, put her on a path of destruction. But the Lord reached out to her and changed her heart, and so that began, her healing began. Pati yung mga relationship niya sa kanyang pamilya, no? Talagang lahat. When you align to God, He will align everything, all your relationships also. Amen, amen. Tsaka Peter, gusto ko lang puntuhan yung feeling ng ampon, yung adopted, no? Kasi nakakaroon talaga ng stigma. Yeah. Ang isang taong inampon or pinamigay pa nga, no? So parang may feelings of rejection to start with. Kaya lang gusto ko lang alalahanin natin, no? That we are all adopted by the Lord in His family, no? So the attitude that we should have about adoption is not something na ikahiya or itago. Kasi kahit tayo, we are actually unwanted, and yet God saved us and adopted us into His family. So if our mindset is like that, no, we should consider adoption as something beautiful, no? That's something good, that you're finally welcome into the family. Tama. Alam niyo po, napakasakit ng pinagdaanan ni Carolina. Ngunit sa lahat ng iyon, ipinakita ng Diyos ang kanyang kalinga sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya sa buhay niya. Minsan, isang Bible study, isang kaibigan, o isang simpleng paanyaya lang ang gagamitin ng Diyos upang baguhin ang isang buhay. Good governance isn't only about systems. It also means choosing forgiveness over bitterness and reconciliation over division. Kapag may pagmamahal, pananagutan, at malasakit sa isa't isa, nagiging mas matatag ang pamilya at komunidad. Psalm 34 verse 18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kung ikaw ay nasasaktan at nais mong mabago ang takbo ng iyong buhay, hayaan mong isuko yan sa pamamalakad ni Jesus. Sundan mo lang kami sa panalangin ito ng may pananampalataya. Panginoong Diyos, aking Ama, ako po ay sadyang makasalanang tao, and yet I also feel so rejected and abandoned. Sobrang hirap po ng aking dinaranas ngayon. Ngunit, Jesus, tulungan mo po ako, iligtas mo po ako mula sa aking kinalalagyan. Naniniwala ako, Jesus, na ikaw, you reached out from heaven and came to earth and reached out to us sinners, those who are hopeless and rejected and abandoned. And you considered us to be yours. Kami ay inyong niyakap, minahal, pinatawad at binibigyan ng bagong buhay. Maraming salamat po, Jesus. At kami ay inyong tinatanggap bilang inyong anak, bilang kapamilya ninyo. Thank you, Lord, for your forgiveness, and thank you, Lord, for your acceptance. Thank you, Jesus, that starting today, I now consider myself a child of God and a part of the family of God. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus, itong aming dalangin.
Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Kung tinanggap mo si Jesus ngayong araw bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, gusto naming makasama ka sa iyong bagong paglalakbay ng pananampalataya. I-type lamang ang yes o tinanggap ko si Jesus sa aming official pages o makipag-ugnayan sa amin gamit ang mga detalye sa inyong TV screen. Meron kaming libreng resources na makakatulong sa iyong paglago bilang bagong mananampalataya. At mahalaga rin ang pagkakaroon ng spiritual family. Kaya we invite you to join our online Bible study o BSG. Doon maaari mong matutunan ang salita ng Diyos. Magkaroon ka ng mga kaibigang mananalangin para sa iyo at matututo kang mamuhay ng may integridad at pananagutan bilang tagasunod ni Kristo. I-type lamang ang BSG sa comment section upang makasama sa isang Bible study group. Don't go away. We'll be right back after the break. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. And before we end, we would like you to be part of transforming the lives of our fellow Filipinos through Push Pilipinas. Narito ang isang prayer concern mula kay Jess. Pray for restoration in our family. We haven't been speaking to one another for a long time. Let's pray. Father, you heard the cry of Jess. Lord, gusto po niya magkaroon ng forgiveness and reconciliation for their family. Lord, you want this yourself, O Father God. So in the name of Jesus, Lord, we thank you even now, Lord God, that you will pave the way, O God, that there should be, Lord God, communication between Jess and members of the family. And let it begin with Jess, O Father God, the effort to reach out and communicate with the family and also for him to ask forgiveness and grant forgiveness to their family. Let this be the beginning, O Father God, of a true, wonderful life together in a reconciliation, O Father God, and loving relationship with one another in the name of Jesus. Amen. Amen. At mula naman kay Lorraine, please pray for my child to come back to the Lord and find the direction, the right direction in life. Father, we just pray right now for Lorraine's child. In the name of Jesus, we speak life, Lord, unto that heart, that heart will be searching for God. And because of that search, that hunger, the Lord will find that heart, embrace that heart, and lead that heart towards the right direction. We receive this by faith. Now, we thank you for the breakthrough in Lorraine's child in Jesus' name. Amen and amen. Ngayong gabi, nakita po natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kalinga. And we've also seen that true transformation leads to responsible living. When God governs our hearts, we become better stewards of the blessings and opportunities He gives us.
Ang mabuting pamamahala ay hindi lamang para sa mga nasa posisyon ng pamumuno. Ito ay panawagan para sa bawat isa sa atin na mamuhay ng may integridad, malasakit at pananagutan. Because when people experience God's care, they become instruments of His care to others. At sa ganitong paraan, sama-sama nating maitataguyod ang isang lipunang may kalinga at mabuting pamamahala. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at suporta sa The 700 Club Asia. At kung nais inyong makatulong upang mas marami pa tayong maabot ng buhay, maaari kayong magbigay sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na nasa inyong TV screen. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na linggo para sa panibagong mga kwento ng pag-asa at pagbabago. God bless you! And remember, kapag ang Diyos ang namamahala sa ating puso, nagiging daluyan tayo ng Kanyang kalinga sa ating kapwa. Shalom, shalom!